Hello Team Authentic all over the world! In this episode, ito yung isa sa mga pinaka-popular na pwede ninyong gawin dito sa Busan. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, please do subscribe kung magbubuk po kay Bayak Look. Ito po yung ating promo code. At kung hotels naman sa Agoda, nasa ibaba po yung ating affiliate links. Ano pang gagawin? Tara na! Go with me, Mel! I just want us to go. Drop everything and just go. Mabuhay Pilipinas! Hi guys, good morning! We are still here in Busan. And in this episode, magdi-day tour na tayo papunta ng Hyundai! Doon naman tayo sa area na yun mag-i-explore. Siyempre pupunta pa rin natin yung mga popular tourist spot kung saan tayo makakapag-picture na Instagrammable worthy. Tapos guys, ang ginawa namin, nagbasa lang kami from our accommodation going here sa Samyun Station. So guys, ang gagawin natin, from train line 1, pupunta tayo kagad ng train line 2. Yes, so kaya tinawag itong Samyun na transportation hub kasi isang sakay lang makakarating ka na sa Nampo area, doon tayo naka-stay, and then isang sakay lang din makakapunta na tayo ng Hyundai. So, from line 1, lipat lang tayo dito sa line 2. Eto, meron naman dito mga signboard. From Busan Station, pwede kayo mag-line 1. Tayo kasi, kapag nag-train tayo, magdadalawang sakay pa tayo. Kaya mas convenient talaga ang bus. And then, yun nga, hindi na tayo bababa, akyat, going to the station. Ito na yung line 2. Lipat lang tayo. And then, hanapin nyo lang kung saan papunta yung Hyundai. Ito, may nakalagay naman, to Hyundai. Para sure na hindi kayo maliligaw. And then, hindi naman lalagpas ng 30 minutes yung biyahe. Or, baka yun yung magiging pinaka-maximum. Wala masyadong tao, no? Ayan. Kaya, ang tahimik din nung pinaka-stations nila. Ay, ang ganda naman dito. Oh, parang tayong pumasok sa forest. Nandito tayo sa Samyun Station. Line 2. Oh, diba? May pa-forest. Ganda. So guys, ito yung sa neighbor map na susundin natin. Simula dito sa Samyun, mag-16 stop tayo, and ang biyabiyahin natin ay 30 minutes. Yes. So 30 minutes lang, carry yan. So tara na, para mas maaga tayong makapag-explore. And actually, kulang-kulang 30 minutes, nandito na tayo sa Hyundai Station. And from here, hahanapin lang natin yung papunta naman ng beach train para makarating tayo sa Cheongsapo. Very popular sa mga Instagram natin. Walking distance lang siya dito. So, ito yung magiging itinerary natin for today. So, una, from here sa Hyundai, pupunta muna tayo ng Cheongsapo. Ang gagawin natin, from Mipo Station, sasakay tayo ng beach train. And then, pabalik naman, sasakay naman tayo ng Sky Capsule. Umamin kayo, yun yung lagi natin nakikita. Pero bago yun, i-explore muna natin yung Cheongsapo. And then, nandoon din yung famous pedestrian crossing. Yes, yun. Doon din kami excited. Kasi lagi kasi natin yung nakikita. And then, pabalik dito sa Hyundai Beach, tsaka na lang natin ito i-explore. Baka dito na tayo mag-sunset, di ba? So now, hanapin muna natin yung Mipo Station. From here, ito kagad doon, may nakalagay na kagad na exit. For Hyundai Beach, exit. So sorry naman ha, paulit-ulit kong sasabihin.
Yun yung maganda talaga sa South Korea. Hindi nakakaligaw talaga. Mas simple yung mga transportation nila, even buses. So guys, ang naging pamasahe natin from Samyon papunta dito sa Hyundai Station ay 124 pesos. Carry na din. Napaka-convenient. Ang ganda naman ito, para naman tayo papasok sa aquarium. Diba? Pa-aquarium na tayo. Exit 3 tayo. Sa totoo lang, sa buong South Korea tour natin, dito talaga kami pinaka-looking forward. Dito daw talaga ang nightlife. As in hanggang madaling araw meron. Based talaga sa nababasa namin ha. Kasi ito nga yung parang gano'n. Ito yung parang Patong Beach, ganyan. Pattaya. So tignan natin. Kasi kahit abutin tayo rito ng gabi, carry lang kasi ang dali ng transportation. Balik na lang tayo dito mamaya. Ayan, nakakita na tayo ng dagat. Actually, yes. Yung vibe niya, mas malapit sa Pattaya. Ayan o. As in, ang daming hotels, restaurants. Tignan natin mamaya kung aabutin tayo ng nightlife, kung meron. Pero ayun, nakaka-happy. Nasa dagat na talaga tayo. Oh. Ito na yung Hyundai Beach. Pero maano naman yan, mahaba. So tignan natin kung malalakad natin yun mamaya kapag nag-chill na tayo. Hanapin na lang muna natin yung station para ma-experience natin ang beach train. Ito yung tinututod natin, yung Hyundai Beach na mismo. Ganda, no? Oh. Ang ganda sa mga bahay dito, no? Parang bahay sa Baguio. Oh. To be honest, meron din namang pinakamalapit na station papunta doon sa beach train. Hindi sa Hyundai Station. Pero kami kasi, gusto talaga muna naming makita yung Hyundai ng ganitong oras. Para pagbalik natin, alam namin kung ano yung mas magandang vibe. Kung umaga or mamaya na hapon. And nandito na nga tayo sa Hyundai Blue Line Park. Ito. To the ticket office, 250 meters. So actually, ang advisable talaga, mag-book online. Kaya kung pupunta kayo dito, at talagang sure na sure nga kayo sa travel dates ninyo, mag-book kayo online. Lalo na during summer. Kasi summer talaga dumadagsa yung tao dito sa Hyundai. Kasi nga, ito ang number 1 tourist spot sa South Korea during summer. May pa cherry blossom na rin ba dito? Ayun, meron na din. Ang tataas ng mga puno. Ayan o. Okay. And we are here na. Ayan o. Nipo Station. Tara, tingin tayo kung magkano yung ticket. Heto na nga! Mga suki! So, ito na lang. Great choice tayo. Kasi ganito yan. Ang talagang pinlano lang talaga namin na i-book yung capsule. Kasi yun lang naman talaga yung gusto naming ma-experience. Kaya ang ginawa natin, binook na kaagad natin siya online. Nagpa-reserve agad tayo. And then, yung beach train naman, kumbaga sa amin... Chance passenger. Oo, chance passenger ginawa namin. Kung makakasakay, okay. Kung hindi, okay lang din naman. So, pagdating dito, sold out na lahat. Now, it's 11 a.m. Sold out na hanggang yung kahuli-huli ang departure ng Sky Capsule. Buti na lang, yung beach train, meron pa. Minatitira doon sa 12:30 na 4. Nakalusot kami dalawa na Enzo. Napunta sa atin yung dalawa. So, ayun lang ha. Make sure talaga na kung sure nga kayo talaga naman sa alis ninyo or may plano talaga kayo pumunta dito at sure yung date, i-book nyo na lang kaagad siya online. Kasi kung hindi talaga, wala, sold out na talaga kaagad siya. It's 12 noon. And then yung ticket natin, 12:30.
So, siguraduhin na lang din natin na maaga tayong pipila. Kasi, alam nyo naman, makikipagtagisan tayo sa pwesto. Ay, ganun din. Pipila pa rin dito sa loob muna. Guys, yung upuan kasi rito, yung parang Coliseum. Coliseum! Nanonood tayo ng sine. Oo. Yung So, palabas, yung magdadagdag dagat. siya. Yes. So, dapat, mauna kayo doon sa pinakaunahan. Kumbaga yung pinaka-VIP. Oo. So, sana organized to mangyayari. Kung sino yung nauna talaga sa pila, sila talaga yung mapupunta doon. So, tignan natin, babalitaan namin kayo. Kung ano mangyayari mamaya. In fairness naman, sobrang organized na. Kung sino yung mga nauna sa pila, sila rin yung unang papasok. Walang singitang magaganap. So, makakapili tayo ng magandang seats. Tara na. Let's go. Ito. Dito tayo. Doon tayo sa dulo, bes. Yan. Para makapag-vlog tayo na maayos. Yan. Merong mga upuan na 3. Tapos tayo ito yung napunta sa atin. Isa lang. Solo lang. Tapos lahat nakatayo na. So, ayan. So, kaya dapat talaga mauna kayo sa pila. Para Galingan nyo, guys. Diba? Para mauna kayo sa magandang view. Dapat mangibabang pagiging Pilipino natin dito. Yung kaya-kaya bunuan. Hindi, joke lang. So, ayan. Basta guys, tingnan nyo palagi yung oras nyo. For example, kami ginawa namin since 12:13 time natin, 12:10 pa lang, pumila na kagad kami. And ito na nga, umandar na tayo. Grabe, punong-puno. Ang daming nasa likuran namin. Walang bigayang nagaganap. Lahat talaga maguna. Ay, ito rin pala, may trail dito. Pero hindi namin alam kung saan siya We are papunta. passing through Haeundae Depot. You can Ayan. see Haeundae Beach, Dongbek Island, and Gwangan Bridge on the right side. In Ikide and Oyukdo Sinasabi nila kung ano yung mga makikita natin. Ang sarap naman tumambay dito. Yan, oh. Oh. So, namnamin lang natin, guys. 2 stations lang naman tayo. Gusto namin sa inyo ipakita yung buong journey. Imagine niyo na lang, nakaupo din kayo dito. And ito yung inyong view. Ang sarap magbilang. Sarap magbilang ng 1 to 100. Charot. Ayan. Namnamin lang natin. 우리 열차는 잠시 후 달맞이 터널 정거장에 도착하겠습니다. 내리실 문은 오른쪽입니다. Ay, papasok na tayo ng tunnel. Grabe, ang lalapit lang, guys. Yung first station, wala pang 1 minute. Kaya pala may naglalakad lang. Ang lalapit nila. Lapit lang. Oo. Kaya pala iba naglalakad lang. Yung kaya, siyang Sapo Station kaya, accessible rin kaya by walk. Tingnan natin. Dito mismo yung daan. O, diba? Para tayong nanonood ng concert. 3 stations pala tayo. Kaya ano 2 stations? 3 stations naman pala. Last station na tayo. Dito yung mga may skywalk. So, pwede naman pala siyang lakarin lang. If ever. Ito na yung pinaka-skywalk. May entrance nga dito. So, pwede nyo siyang lakarin, guys. Ayan, oh. Pwede nyo lang siyang lakarin. Ay, okay naman. Pa-forest na tayo. Kaya pala itong mga, ayan, yung mga foreigners, naglalakad lang sila. Hindi na nila in-experience yung train. Pero alam mo nga tayo mga Pinoy, gusto natin i-experience natin lahat. Ay, oo. At least ito naman na iba. Bigla namang forest naman.
Dito sa Cheongsa po, punta tayo ng fishing village. Doon ako excited. Alam niyo naman ako. Bet na bet ko yung mga fishing village. Ganda, We are no? approaching Cheongsa Ay, ito ang ganda. where you can enjoy beautiful sunrises and sunsets. Ay, dito na yung beautiful The sunrise and crosswalk in front of sunset. Cheongsa Station, which became famous for resembling a scene from the animation Slam Dunk. And we're done. In fairness, mga 5 minutes naman. Pero mabagal na andar. Ayan. So dito explore lang tayo rito ng very light. And then alam niyo kung anong gagawin namin. From here, lalakad kami pabalik para ma-explore natin yung pinaka-dinaanan. Tapos babalik uli kami dito para naman sumakay ng sky capsule. Diba? Nakakaloka. This is the famous pedestrian. And then, dito dadaan yung train. Tapos, yun yung magiging view. Yung dagat. But wait, there's more. Umamin kayo. Cherry blossom. Lalo tuloy gumanda. Ang dami naghihintay. Lahat yung naghihintay na yan, magbibideo sila. Ganun ka-famous tong area na to. Sa Ensa na sa kabila. Nakunan niya na ako. Pero syempre, hintay pa uli tayo. The more the merrier, ika nga. Eto na, yung pinakahihintay natin na moment. Bes, iyahanap kita ng magandang argulo. Dito ka, Bes. Usod ka dito. Ayan. Oh, tara na. Oh. This is the pedestrian experience. Ayan na yun. Tapos ito na yung biniyahe natin dito. Tapos yun sila lahat. Bigla nagpupulasan yung mga tao. Actually, ang ano rin sa kanya, ang magiging problema, ay may padaan pang isa. Tara, balik pa tayo. Ang magiging problema kasi niya, ang tagal ng waiting area. Minsan may 15, merong 30 minutes. Hinto, Bes. Hinto. Solong-solo mo. Wala na. Suko na kami. Kaya talaga, ang hirap. Kaya na yan. 30 minutes na naman hintayin natin. Okay na siguro yan. Okay na yan. Okay na, Mami Grace. Oo, halika na. Punta na lang tayo dun sa lighthouse. Baka maubos ang oras natin kahit Kakaikot. kakaikot. Wala talagang ano eh. Walang chance na magkabigayan kasi syempre lahat yun yung hinihintay. O ayan, dito ka sa pedestrian na ito magpaikot-ikot. Wala kang katagisan. Tara, punta tayo sa lighthouse. Ito yung fishing area or fishing village na tinatawag nila. Maliit lang din pala siya. Dito. Ay, medyo malansa nga siya. Kasi seaweeds. Okay. Ito oh. Kaya malansa talaga yung amoy niya. Seaweeds nga. Tara, punta tayo dun sa lighthouse. Ito na yung fishing village na tinatawag. Maganda siya. Pero maliit lang siya, guys, ha? Ayan, oh. Ang sarap lang dito mag-picture. And then, ito, yung background. Actually, malinaw yung tubig niya, ha? Ayan, oh. Malinaw siya. Oh, tsaka hindi siya malalim. Ay, naku, may nag-aaway na mag-asawa. Chismosa. Tara na. Dito na tayo. Baka marinig nyo pa yung pinag-aawayan nila. Halika. Ito, another Instagrammable shot. Wow, Instagrammable shot. Oh. Ito yung lighthouse. And then, tingnan nyo na yung paligid niya. Yeah. May matataas na buildings. Tapos dito,
Mountains to actually eh. And then makikita sa medyo malayo, nandoon na yung sky capsule. Dito na tayo sa lighthouse. Pero hindi pwedeng umakyat. Picture lang. Picture lang tayo. Walang daan papunta doon sa kabilang lighthouse. Dito talaga dumadaan yung mga bangka. Papasok dito sa fishing village. Dito. And dito, makita nyo meron talagang mga nangingisda. O I mean, may nangingisda. Ayan, dito. Look at this view. Panalo! Guys, ngayon naman, magti-trail tayo pabalik. Ang lakas ng trip. Ano yan, no? Ito yung mga sasakyan natin mamaya. Yung sky capsule. Ang hindi lang namin alam kung pwede siyang parang private, yung dalawa lang kami, or baka isama rin tayo sa iba. Hindi, dalawa-dalawa lang sila. Dala-dala. Buti naman kasi 700 pesos. Tara, magti-trail naman tayo pabalik. Nakakaloka. Eto, dito tayo galing na station ngayon sa Cheongsapo. 100 meters lang. Ayan o, yung Mipo Station, 2.3 kilometers. Layo rin pala, no? Malayo-layo rin naman pala. And then dito tayo sasakay mamaya. Dito sa Sky Capsule. Pabalik ng Hyundai Beach. And then, hanap tayo doon kung meron tayo doon makakainan. Doon tayo kain. Pero nakapag 7-Eleven na kami. Ayun, Beso, may dadaan namang train. Nag 7-Eleven kami, hindi na namin sa inyo pinakita. Conveni. Kakaway tayo sa kanila kasi nakalagay kanina, please, wave your hands kapag ka meron daw paparating na beach train. Why not? Hello! Makakaway naman sila. Malamang sa malamang, kung sa Hyundai Beach area kami naka-stay, siguro from time to time lalakad kami dito. Dito ang peaceful. Ang sariwa ng hangin. Tapos ito dagat na dagat talaga. Actually, pwedeng bumaba doon. Paikot. Diba? Ganda ng view. Guys, ready na ba kayo? Another adventure is about to begin. Pero teka, tignan mo muna yung oras para mamaya. Ay, hindi, 2:03 pa lang. 2:03 Kaya pa pa. lang. Ang natin, ano oras? 3:30? 3:30. Sige. Pero pang 1.5 hour. Pakita namin sa inyo yung bababain natin. Gusto kasi naming makababa sa dagat. So, ayan yung bababain natin. Madali namang bumaba. Again, ang mahirap yung paakyat. Pero worth it to. Let's go! Para mas malapit tayo sa dagat. Ganda, no? Oh, ito, ang ganda dito. Ito na, konting kembot na lang. Nandito na tayo sa baba. Hindi ako hiningal, walang hingal factor. And kailangan nyo talaga siyang babain if I were you, because you will rewarded with this view. Ito na yung view na naghihintay sa atin pagbaba. And from here, kitang-kita na kaagad na malinaw yung tubig. So tara, baba pa tayo. Ano sabi mo, Bes? Ano to? Mga ang daming panghilod. Oo. Stone na stone talaga siya, oh. Yan. Ang ganda dito. Ayan. Ito yung magiging view natin. Dito talaga sa Busan, kusa kang nanamnam.
Nanamnamin mo talaga yung bawat view. Hindi to pwede yung mabilisan. Yung pag nakakita ka ng pagkakataong Upo ka talaga. Upo ka talaga. Wala namang bumaba. Ngayon Wala nasagdan naman. na kami nakaupo. Ayun, so ito yung mga yung kapag ka-dinator mo, sayang. Actually, kapag ka-dinator nyo to, nasa magkano? Nasa 2,000 pesos yata to. And okay lang naman tayo nagdi-dator Oo. kapag pakiramdam natin mahirap yung mga transfer. Sinasabi naman namin sa inyo na eto kaya siya dapat i-dator kasi mahirap yung transfer. Totoo. Pero ito kasi nakakapanghinayang siyang i-dator. Number one, kasi sobrang dali nung transfer, sobrang dali nung transportation papunta dito. And pangalawa, sayang yung time na pwede ninyong namnamin. Kasi kapag ka nag-dator talaga kayo, ang maririnig nyo puro, Hurry, hurry, hurry up! Ganon. oo, sayang itong mga ganitong moment. Guys, tara lakad tayo. Gusto ko lang sa inyo ipakita yung pinakatubig. Yan. Malinaw siya. In all fairness. Zoom na lang natin. Kasi, ang hirap maglakad. Grabe. Nakakadapa siya. Kapag kasi tinapakan mo yung pinakabato, gumagalaw siya so nakakadulas. Here's our view! Tapos na tayo sa namnam moment. So, ang kasunod, hingal moment. Akyat lang tayo, guys. Ayan. Akyat na tayo. Pataas-taas din siya. And then, nandoon nga, yung sky capsule. So, tara na. Kita-kita na lang tayo sa taas. See you! Guys, it's 3 p.m. Hindi pa tayo pwede. So, para hindi masyadong magutom, meron kami nito. Yung fish. And it's 200 pesos. Pero may palaman yan, di ba? May palaman sa akin, cream cheese kay Enzo, red bean. Sweet red bean. Oo, nagkapalit kami ngayon. Mas gusto niya naman ngayon yung red bean. And then, yun lang, hintayin na lang natin. At 3:30, pasasakay na Oo. tayo. Sumusunod talaga sila sa oras. And this is it. Mga 30 minutes tayong naghintay. Yan, solo natin. At least generous. Oh, solo. Hihi. Ayan, yeah, excited! Ang ganda dyan sa part na yan. Kaya nakatalikod ka, yes! Nam 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 nam! So, hindi na kami masyadong dadaldal. Magatok. Hindi na kami magtotalk kasi baka may bear na pa kayo. Puro boses ko na narinig nyo the whole time. So, ngayon naman, yung view, ipapakita na lang namin sa inyo with music. Kasi kanina naisama na namin kayo na talagang whole journey. So, ngayon naman, namnamin nyo na lang din ang moment. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Ay, approaching na tayo sa station. Actually, eto totoo to. Magpapakaanis na naman ulit kami sa inyo. Nung una namin siyang nakita, nasabi namin parang hindi naman worth it. Parang for 700 pesos. Pero alam nyo, kapag nandito na kayo, tapos siguro nga hindi na nga kasi kami nag-vlog, as in ninanamnam lang namin,
may enjoy nyo rin talaga siya, nakaka-relax. Tapos, imagine niyo yun, para kayo nanonood ng movie na yung movie nasa harapan mo mismo, kasi ang ganda rin naman. So, for us lang ha, mas maganda talaga yung pabalik from Cheongshapo to Mipo Station. Mipo Station, yung dito sa Hyundai. Kasi harap na harap nyo talaga yung dagat. Yung papunta kasi doon, dagat na dagat talaga. Eto, makikita nyo dagat, buildings, pati yung beach. So, mas maganda talaga yun, lalo na kung sunset. Hindi na tayo umabot ng sunset. Ito na! Totoo na to. Ito na. Thank you. Ang good thing, it's a 30-minute ride. So, 30 minutes natin na-enjoy ang view. Tara na! Punta na tayo sa Hyundai Beach. Kain na rin tayo. And ganitong oras, ang dami pa din. For sure, mas madaling nauubos yung pa-sunset. Kasi syempre, sarap pa rin ng sunset na nandoon kayo. Mas chill na chill. And we are back sa Hyundai Beach. Mas gumaganda na siya ng ganitong oras. Lalo na kung magsasunset. Anong oras na, bes? Ako pag nagsasunset, ang ganda. It's 4:30. Ang ganda nitong ganitong shots. Pero, ito yon, saan kayo nakakita na sa beach? Tapos ginaw na ginaw. Ang lamig. Lalo na nga kapag humahangin. So talaga, kapag ka-summer, for sure, mas masaya dito. And then, for sure, meron din dito mga beach beds. Kaya nga lang nga kasi ngayon talagang Sino magsiswimming? Oo, sino magsiswimming? Wala talagang naliligo kahit isa. Sayang, mahaba-haba pa namang beach to. Wala talaga naliligo. Photoshoot lang. And then tambay nga. Kaya lang kapag ganitong kalamig. Diba? Ay, tara punta tayo rito sa mga nangingisda. Ang hilig ng mga ng mga locals dito Oo, mangisda. ang hilig nila. Tara, tignan natin sila. Maki-isyoso tayo. Tignan natin kung may nahuhuli silang isda. Ang sarap lang dito mag-chill. Ayan. Tignan natin. At hindi yun. Nandito lang sila sa parang pampang, pero meron silang nahuhuling isda. Ayan, mga nangingisda sila. Pero parang wala pa silang huli. Makalibangan na lang nila. It's 5 p.m. And ito na ang vibe dito sa Hyundai Beach. Nandun si Elvis Presley. Kumakanta siya. And then yung sunset, hindi pala rito sa dagat na side. Doon pala siya. So tara! Kain na tayo. Kumain kami mga 11:30 pa yata. Pasok tayo dito sa pinaka-street. And tignan natin kung saan tayo pwedeng lumapes. Dami ring tao, no? Parang mas marami ritong tao kaysa doon sa sa Mion. Oo, mas marami ditong tao talaga. Hanap tayo ng makakainan. Ito. Bukas na yung mga kainan. Kanina sarado pa yun ang pagpunta natin dito. Pero yung mga bars, malungkot pa sila by this time. Siyempre gabi yan for sure. And then dito nga, mas maraming tao kasi bukod pa yung mga nakastay dito sa area na to. And then, bukod pa, yung mga nagdi-day tour na katulad natin. Ay, nakakatuwa naman dito sa area na to. Food trip din. Oh, tara dito. Food trip din. Ito yung mga presyo. Mas mura dito kaysa dun sa sa mismong station doon sa ay, ito 350 lang. 3.5. Ito pa. Ay, ito yung kinain mo. Ano tawag dyan? Hotiok. Hatio. Ano ba? Hatiok. And then, ay, ito mga patenten lang. Malata. Malatang. Ito. Ayan. Sa gabi din, mas mailaw dito. So, nandito talaga lahat.
Pati food trip pwedeng gawin dito. Diba? Ay, ano to? Ahas ba to? Ay, hindi. Ano to? Yung palos. Pero tignan nyo, umaano siya. Umaangat yung ulo niya. Ito. Tignan nyo, guys. Ano ba to? Buntot. Buntot pa lang yan. Oo. Kasyokot. Pero parang walang nakikita pulo. Oh, tara. Hello. Ay, grabe na ito. Ano to? Ay, okay, yung crab. Ano ginagawa nila? Baka nag-maintain Hoy, very wrong sila. lang yung ginagawa nyo, ha? Kakainin na Mamaya kayo. kakainin kayo. Kaloka kayo. Charot. Hello. Oh. Ay, ang saya din dito sa area na to. Kaya lang medyo mas mahal din, no? Mahal din siya. Ay, ito yung octopus na gumagalaw pa, bes. Umaming ka. Ano ba yun? Ay, isda. Nagumagalaw pa. Ha, thank you. Puro buhay? Kaya ba namin kumain ng buhay? Diyos ko. Dito, ano din, halo siya. Actually, mas more on ano nga, seafood. Seafood. Ano naman to? Okonomiyaki. Okonomiyaki ba to? Grabe, yung daming food. Yung mga food na nandito, parang iba dito. First time lang namin makita dito sa South Korea na nakita namin sa mga ibang pinag-food tripan natin. Ayan guys. Ay, octopus din yung laman. Octopus. Tapos may gulay din. 50 kyaw. Guys, mag-fish cake na ulit sa Enzo. Meron dito 1,000 lang. Ayun, mura. Kaya lang, ubos na. Okay, spicy? Yung meron, yung spicy na lang, 1,200. Na ito pa, oh. Meron din sila ditong mga fried. Ayan, tingnan natin si Enzo. Bet niya yan eh. Bet niya yung mga ganyan eh. Oh, ayan. Oh, magkakapa si Enzo. Sa isang peraso. Oh, patingin. Oh. Gina, tignan mo na. Iba na natin Kung katulad din yan nung kinain mo last time. Mas masarap yan. Grabe pa taga pagkaanghang niya. Spicy. Siguro to, times 10 spicy. Kaya mo yan. Pero dahil masarap, kaya to. Oo, diba? Bet yan. Taray. Galing na Enzo, no? Mas masarap to kasi sa tikman ko sa sa Myeongdong na hindi na natin na-vlog. O yan. At saka yan, yung isa naman kinain mo, yung merong sauce, ito yung ganito yung una mong kinain, di ba? Na yung sauce lang yung lumalasa. Eto, at least yan yung mismong masarap. Taray na Enzo. Ay, ito, grabe naman. To, sobrang nakakabusog. Ito yung parang siopaw sa atin. 5 piraso. Ang lalaki nito. 7,000. Diyos, busog na busog ka dyan pagka naubos mo. 273 lang. Ganda na yun pa. Meron pa sila mga steamed dumpling. May kimchi, shrimp. Surprise! Ito na yung food natin. So, dapat ang orderan lang namin ni Enzo. Itong, ano nga tawag nito? Steamed dumpling, something like that. Kaya lang, ang problema, hindi pwede. Para daw maka-dine-in, kailangan dalawa daw yung order. Magkano nga to? 273? 273. So, ito tingnan natin kung paano natin tubusin itong marami. Hindi naman namin kayang kumain sa labas kasi sobrang lamig eh. Tignan muna natin itong steamed dumpling na to. Actually, mas more on gulay eh. Gulay ka agad ang makikita mo. Sarap naman. Yung usok ko. Masarap naman. At saka ano to? Best wala siyang pansit. Next na tayo. Ito naman yung parang siopaw. Ang laki niya rin naman. Carry na. Tapos 5 piraso. Tignan natin kung ano yung laman.
Umuusok pa kasi talaga eh. Same lang din yung laman. Same lang din. Ganon din yung laman. Thank you, Lord. Ang dami nating food. Kailangan natin yung ubusin. And then, nagbibigay talaga sila ng side dish. Ayan. And then kami, water lang. Kasi halos lahat naman nakakainan nyo, guys. Pero silang free water. So, tipid-tipid. Minsan nga iba, tif pa eh, no? Lost in your eyes, under your spell. Oh, it's like we've always known it. Even though it's new, I can already tell. Oh, that this feeling is taking over. Can we take our time? I wanna savor us. So, how was it? Na-enjoy mo siya? Oo. Ako din, na-enjoy ko din siya. Kasi syempre, nung bago naman kami pumunta dito sa South Korea, talagang nilook forward talaga namin, Busan. And kapag niresearch mo kasi yung Busan, ang lagi mong makikita, yung capsule na yun. Diba? Pati yung yung pedestrian crossing, di ba? Yes, oo nga pala. So, yun yung lagi yung makikita. So, and finally, eto na-experience na natin siya. Yung train ride, yun sa totoo lang, pwede nyo na siya sigurong hindi gawin. Skip, no? Yes. Kami siguro kung bibigyan ulit kami ng pagkakataon, syempre hindi naman kasi namin alam eh. Akala kasi namin yung mga trail malalayo. Alam nyo ba, mas na-enjoy pa namin yung trail. Oo, yung naglakad-lakad tayo. Naglakad tayo. Kasi para kang papasok sa forest, tapos pwede kang bumaba sa dagat, tapos may times na parang kaming dalawa lang yung naglalakad. So alam mo yun, ang peaceful, yun talaga pa yung mas na-enjoy namin. So syempre, for the first-timers na katulad natin, yun na, pag-budgetan na talaga natin yung capsule. Kasi kesa naman lagi nyo lang siyang napapanood, iba pa rin yung feeling na lagi mo siyang napapanood and finally, ikaw na mismo yung nakasakay Nandoon doon. mismo. Yes. And then, kaya ba siyang i-day tour? Yes, kayang-kaya din nyo. Natapos tayo ng ganitong oras. Pangalawang question, kaya ba siyang i-DIY? Naku po, kayang-kaya. Oo, kaysa sa bagay, kung may budget naman kayo, edi go kayo sa sa group tour, pero kayang-kaya. And yung isa pang question, guys, kaya ba siya ng senior at merong toddler? Yes, kasi madadali lang yung transfer na maggagawin. Yes. Lipat-lipat lang kayo ng train kapag doon kayo mismo sa Nampo. Kapag nandun na kayo sa Samyeon, isang sakay na lang kayo. So yes, kayang-kaya, huwag kayong mag-worry, ma-enjoy nyo talaga siya. And sana po kayo din na-enjoy nyo tong episode natin. And marami-rami rin naman tayong pinagsamahan dito sa South Korea. And sana na-enjoy nyo lahat mula day 1 hanggang ngayong pauwi na tayo. Meron kaming may 2 days pa kami, hindi na namin iba-vlog. Yun ay namin, namnam moments na namin yun. We are so happy. Ano naging pinaka-highlight nitong South Korea natin? Si Mega. Si Mega! So ayan, abangan nyo yung susunod nating series kasi magsa-summer serya na tayo. Yes! Magkita-kita ulit tayo sa mga susunod pa natin travel vlogs saan mang sulok ng mundo. Bye everyone! Mwah!